Masayang araw po mga ka-PL. Maliban po doon sa bidyong pinanood ko po sa inyo kanina mga kababayan na harap-harapang pinahiya at siningil si Bongbong Marcos sa 203 billion estate tax mga kababayan. Meron pa pong isang video na kumakalat po ngayon sa social media. Katulad din po noon, mga kababayan, interview din po kay Junior. Ang naging tanong naman po ng reporter ay tungkol ho sa mga ratings, trust ratings, approval ratings, performance, o kung ano-ano pang mga ratings dyan, no, na dihamak na mas mataas si VP Inday Sara kaysa kanya. O ito po yung naging tanong at naging sagot na rin po niya, mga kababayan. Panoorin po natin. Kaya na pong humusga sa mga mapapanood nyo po dito sa video, mga kababayan, kung siya ba ay hindi manhid. Dahil sobrang manhid. Eto na nga. You mentioned surveys. So, how do you feel when you see surveys showing that Vice President Duterte is the leading preference to succeed you? And in relation to that, our country has a history of former presidents being jailed and pursued by their predecessors. Do you fear that at all? No. I don't really worry about surveys, quite frankly. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy, and a survey doesn't really come into it because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent. You know, if your numbers aren't good, I wish they were better. If your numbers are good, then you say, oh, great, they're good. But once that stays in my mind maybe for a minute or two, and then I get back to work after that. Hindi na naman pinikap yan ng mainstream medyang mga bayaran, mga kababayan, Tanging makikita lamang ho yan, mga kababayan, sa RTVM. Ayan, yan po yung mga media na para sa presidente, sa gobyerno, mga kababayan. O ano pong masasabi ninyo? Sa mga tinuran niya po, mga kababayan, tungkol po sa mga surveys, ay wala daw pong problema sa kanya. Okay lang daw yan. Hindi daw siya nagmamatter sa mga survey na yan. Basta siya daw po ginagawa niya kung ano yung tama. Tama o ikaw ang may tama. Grabe. Harap-harapang pamamahiya. Ano tong tanungan na ito? Magandang sumali dito. Pag kami ganito ba, pwede ba kami sumali? Isang tanong lang ang itatanong ko talaga, mga kababayan. Isa lang. Eto, dito sa mga itinanong sa kanya, mga kababayan, ang manhid-manhid niya. Di ba? Yung katanungan na yon, hindi lang, para sa akin hindi lang isang simpleng tanong, kundi pamamahiya, pang-iinsulto yun, mga kababayan. Alam ng napakaraming nanonood. At alam ng mga nanonood na yan ang mga kasama nilang media at iba pa, na ganyan kababa ang mga ratings ni Marcos pagdating sa survey kontra kay BP Inday Sara, na
kulang na lang sabihin, uy, mag-resign ka na, ang manhid mo, ayaw na sa'yo ng mga kababayan mo. Di ba, mga kababayan? Sobrang nakakahiya ho ito. Kay Junior Bangag, kaya siguro, yung kanilang sino man ang may hawak sa mga medyang bayaran, tinawagan siguro kaagad na, wag niyong i-cover ito, ha? Wag niyong kukunin yung video na ito. Para hindi mapahiya yung amo natin. Tahimik ang mga animal. Pero kung kay Sara Duterte yan, nako, ang bilis po makakuha ng video. Ini-splice pa ng husto, mga kababayan. Para mapapahiya lang nila si BP Inday Sara. Pero ito, pahiyang-pahiya na. Ha! Ang tahimik ho nila. Di ba? Ito pa, isang balita. Nagsalita na po, mga kababayan, ang kanyang tagapagsalita. Si Auntie Claring. Ha? Tungkol doon sa mga nasabi niyang minsan daw may kasalanan ng mga guro dahil sila pa daw mismo itong nagtuturo sa mga estudyante para maging walang modo. Nagpaliwanag po, ha? Ang lolang palengkirang lokring, mga kababayan. Eto, panoorin po natin ang sinabi niya. Wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga galagalang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagkakabayan. Hindi lamang ng kanilang magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung naman ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nice ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na dito. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City. Kung saan may mga, hindi ko na po mapanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap panggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, bibigyan ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At noong una po ay nagkaroon ng pag-deny ng Panguluan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. Hindi daw yun paninisi. Kayo naman, pambihira naman kayo eh. Pinaparatangan naman ninyo na naninisi itong Ale. kayo magpaparatang.
Ano pala tawag doon, Auntie Claire? Di ba, sinabi mo na mismong mga teacher minsan nagtuturo sa mga estudyante para maging walang hiya o para maging walang hiya yung mga estudyante. Ano pala ibig sabihin mo doon? Etong babae na to, mga kababayan, wag lang siyang maparatangan. Kahit na huling-huli na. Rumarason pa. Putang ina, grabe naman yan. kung yung lawyer magaling magpaliwanag, magaling magpalusot, ito sumobra ho, mga kababayan. Pero may halong kabobohan. Ala ka na, tuta talaga. Ano pala tawag mo doon, Ate Claire? Example lang, sinabi mo, halimbawa. Sinabi ka bang halimbawa? Bago mo sinabi yon. O kung sinabi mo halimbawa, minsan, yung mga teacher, ganon. Wala ka sinabing ganon eh. Kung halimbawa, di halimbawa lang sana yon. Hindi po, walang ganon. Kaya ayan, maliwanag na paninisi yun, huwag mong gawing tanga. Yung mga tao, ikaw ang tanga. Putay na babae ito. Hayop na yan, mga kababayan. Pero pa sa ipinakita na, yung litrato, ayan, yung chopper na papasok si Marcos sa chopper, tapos yung mga bata, ikinonekta niya po doon sa isyo na paninisi niya sa mga guro. Ikinonekta niya yung litrato na yon. Di ba meron mga bata doon na nagsisigaw na bangag, sabi gano'n, yawa, sabi gano'n, hawa, gano'n, ano pa yung mga sinigaw ng mga bata doon. Talagang masasakit talaga pakinggan yun eh. Alam na ho natin yon. Tapos mga murang edad, mga minor na edad yon. Anong konekta ng mga batang nagsisigaw kay Marcos doon sa sinabi mo o doon sa paninisi mo sa mga guro, Auntie Claire? Anong konekta? Wala, di ba, mga kababayan? Anong ibig niya sabihin? Bakit niya pinakita yung litrato doon sa press con niya? Anong ibig niya sabihin? Na yung mga bata na nagsisigaw ng yawa ka Marcos, layas, bangag ka, ay tinuruan ng mga guro? Ganon? Ha? Aba, lukaring ka, lukaring. Masayad ka na, te. Nakakatakot ka na. Walang nagturo po ng mga guro doon sa mga bata. Kanila lang yun. Mga nakikita nila yung sa social media. Yan ang bunga ng social media. Yung mga ganyang edad, nakikita nila kung ano ang mga usong tawagan sa mga buhaya. Na ito palang si Romualdez, tambalos-los ang tawag. O ito palang si Marcos, bangag ang tawag dahil kay Tatay Digong. Di ba? Ito palang si Palaka, si Lisa pala ito. Pauso naman yan ni Maharlika. Ayan, di ba, mga kababayan? Babae ito, kung ano-ano na lang sinasabi, mga kababayan. Uy, Auntie Claring, huwag ka nang lulusot. Kapag mali na, mas mainam pa, humingi ka na lang ng tawad sa mga guro na mga nasaktan. Sa totoo lang, yung mga guro, malaking ambag niyan sa lipunan. Hindi, tulad mo, hindi ka naging abugaga. Ay, abogada, bira. Hindi ka naging abogada, nagaga. Ate Claring, bawal ang pikaw na, bawal ang pikaw na. Peace. Bawal ang pikaw na. Ikaw din naman di ba? Lakas mo mang asar kay Inday, di ba?
Asaran na lang tayo, asaran, okay? Ha? Abogada ka, ako, pobreng basurero lang eh. Bira naman, papatulan mo. Magsagutan na lang tayo sa social media. Okay? Issue-based lang, okay ha? Kasi kung tungkol sa pinag-aralan, wala, talo ako dyan. Wala man ako pinag-aralan. Kagaya mo, abogada ka ma. Abogada na naman masasabi ko. Patay tayo dyan. Di ba? Parang yun ang gusto niya palabasin kasi pinakita niya ho yung litrato. Nung pasakay si Marcos sa chopper na may mga batang sumisigaw, pagag, PPM pagag, PPM pagag. May gumaganon. Kinonekta niya po doon sa sinabi niyang, paninisin niya sa mga guro. Diba? Minsan nagtuturo ang mga guro para maging walang modo ang mga estudyante. Ibig sabihin, yung mga batang sumisigaw, kay bangag, mga guro ang may turo. Dinagdagan mo pa yung problema mo, hindi ka na nga nag-sorry, impacta ka talaga. Meron pa siyang, ipinakita pang isa pang litrato, mga kababayan, ayan silipin ko na yun sa gitna ang sabi po rito, mag-isip muna bago mag-click, share, post, at iba pa. Anti-Claire, bagay sa'yo to. Pinakita mo pa. Sabihin mo sa sarili mo yan. Tangina, boba. Ano ba naman? Di mo ba binabasa? Ikaw, nag-isip ka ba? Nung sinabi mo sa mga guro na ang mga guro minsan nagtuturo ng mali sa kanilang estudyante o nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. Minsan lang naman, minsan, walang ganun ba? Di ba, mga kababayan? Nag-isip ka ba? Nung sinabi mo yon, di rin, di ba? Sabihin mo yan sa sarili mo. Ngayon, dahil nagsalita ka na, anti-Claring, ha? Nagsalita ka na. Tungkol dyan sa issue mo, di ko alam kung humingi ka ng sorry o hindi pa. Hindi man lang namin nakitang nag-sorry ka na sa mga guro. Hindi pa tapos, anti-Claring. Hindi pa tapos. Meron pang isa na umalma sa'yo. Walang iba. Itong paborito mong kritiko, si Direk Daryl Yap. Ito ang sabi ni Daryl Yap, mga kababayan, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teachers. Kaya naman, putang ina mo, Claire Castro. Binasa ko lang, mga kababayan, naman di ko basahin ho yan. Umalma po si Direk Daryl Yap. Buti pa itong anak ng dating teacher na nanay at tatay umalma pa. Pero ewan ko, yung mismong mga guro umalma ba? Ba't ang tahimik sa social media? Ilan lang ang nakikita kung may post na ganito. Hindi nyo kukundinahin, mga guro, ang mga sinabi sa inyo ni Auntie Claring. Ganyan na ba talaga kakalam ang sikmura natin, mga kababayan, para matakot na mawalan ng serbisyo? Alang-alang sa inyong prinsipyo at inyong pinag-aralan na tila binastos nitong babaeng palengkera na spokesperson ng Pangulo? Uy, magsalita ho kayo, mga guro, mga ginagalang na guro. Ilabas nyo po yung inyong hinanaing. Hindi naman po ang presidente ang nagsalita niyan. Ang inapoint lang ng presidente, may karapatan po kayong magsalita. Magsalita ho kayo para huwag niya nang ulitin na babuyin at bastusin pa kayong mga guro. Ginagalang namin kayo. Igalang niyo naman po ang sarili ninyo. Itaas niyo po ang inyong moral.
Okay? O, ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Itong tungkol po dito sa sinabi ni Junior, mga kababayan. Hindi ko nababasahin lahat. Itong pinaka importante po ninyong malaman, mga kababayan. PBBM, hindi papayag na gamitin ang Pilipinas sa pag-atake sa Taiwan, mga kababayan. Maniniwala kayo? Ha? Meron na pong trust issue tong mama na to, mga kababayan eh. Kaya nga ang baba ng trust rating niya eh. Hindi na siya pinaniniwalaan, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Tapos sasabihin niya na hindi siya papayag na gamitin ang Pilipinas sa pag-atake sa Taiwan. Mga kababayan, marami na po siyang sinabi na katulad ho nito. Alam niyo po kung ano? Hindi niya hahayaang manghimasok ang ICC sa ating bansa. Nangyari ba? Ang mga taga-ICC, nagpatyal-patyal na pala sa Pilipinas sa pusa. Hayop na mama ito. Iba ho ang sinasabi sa mga nangyayari o sa ginagawa. Hindi niya daw po hahayaang makulong si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Ano? Ano nangyari? Ha? 1 milyong pabahay kada taon. 6 na milyong pabahay sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Naka-avail na po ba kayo? Ng pabahay niya? Naka-avail na ho kayo, mga kababayan? O wala kayong nabalitaan na may pabahay itong mama na ito? Kaya pati yung sa Davao inangkin, putang ina po. Anak ka ng yawa ka talaga, Marcos. Hindi ka anak ng tatay mo, anak ka ng yawa. Ha? Ano ba? 20 pesos na bigas. Di bagay pangako niya rin ho yan, mga kababayan. Ano ba? Itutuloy niya daw po ang build ni Tatay Digong. Gumawa siya ng build better more. Meron bang more? Wala ngang build, more pa kaya? Ala ka na puta talaga, oh. Di ba? Di ba? Oh, ano pa? Napakarami niya pa pong sinabi na kagaya ho nito, mga kababayan, pero kabaligtaran po ang nangyari. Sinabi niya rin po na hindi niya hayaang ma-impeach si Inday Sara. Eh bakit may impeachment trial ngayon? Marami pang kagaya nitong binitawang salita, itong mama na ito, mga kababayan. Ang gawin na lang po natin, mag-iingat na lang po tayo. Maging mapagmatsyag. Kasi hindi po natin alam ang mangyayari, mga kababayan eh. Tanging Diyos lang po ang nakakaalam kung ano man ang mangyayari sa atin bukas. Kung mapayapa pa ba ang bansa natin, kung yayaman ba ang bansa natin. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang nakakaalam niyan, mga kababayan. Mag-iingat na lang po tayo. Huwag ho tayong basta-basta magtitiwala. Lalo na sa taong meron na pong trust issue kagaya nitong mama na ito. Okay. O ito pa, isa pang balita, mga kababayan, meron pong nagparamdam. Nako, may nagparamdam. Minsan na nga lang magparamdam, mga kababayan, ha? Sablay pa. Hindi ko na lamang po babasahin lahat ito at napakahaba ho nito, mga kababayan. Papapahaba ho tayo. Yung pinaka-headings na lamang po, mga kababayan, nitong balitang ito na isa publiko at nailathala po ng Daily Tribune.
O ito po ang sabi sa headings na kasama po ito ha sa sinabi ni Inang Lenlen, mga kababayan, nagparamdam na si no place in Naga for bribes, SOPs, kickbacks. O, naintindihan niyo naman na siguro yun, mga kababayan. Alam kong matatalino ho kayo. Hindi po kayo kagaya ng mga loyalista nga. Hindi lang taga-bobo pa. Binabahan na yung bahayan ng leeg. BBM pa rin. Putang ina mo. Hayop sa katangahan, mga kababayan. Sabi ni Inang Lenlen, wala daw pong lugar sa Naga, mga kababayan, ang suhol. SOPs at mga kickbacks, mga kababayan. Ano tawag doon sa 500 million pesos Inang Lenlen? Ano tawag po doon? Regalo. Regalo? O pampagawa ng proyekto? Kung regalo, magagalit ang mga Pilipino niyan. Kayo-kayo, magkakaibigan, nagbibigayan. Ang maraming Pilipino, hindi po lahat nabibigyan ng ayuda. Minsan sa mga ayuda, namamatayan pa. Pinahihirapan bilad sa init. Kahaba ng pila ng mga utang inang gobyerno talaga. Kawawa ang mga Pilipino. Mali. Mali ang nasa gobyerno ngayon, mga kababayan. Ano tawag doon, Inang Lenlen? Sa 500 million pesos. Pang proyekto. Kayong mga taga-Naga, matanong ko po kayo, kung napanood niyo po ito, meron po bang bagong proyekto si Inang Lenlen dyan sa lugar ninyo? Paki-comment po. Kasi kung meron, adi mabuti. Saluduhan natin. Hihingi tayo ng pasensya. Sa bagay, nagtatanong lang naman tayo. Hindi naman tayo nagpaparatang na yung 500 million pesos na ibinigay sa kanya ni Junior Bangag ay suhol. Pang proyekto yon. Yan. Kayo na po ang humusga. Comment lang po kung meron siyang bagong proyekto. Pero kung wala, malaking katanungan kung para saan yon. Etong sinasabi mo na walang lugar sa Naga ang bribes, SOPs, at kickbacks. Isa lang ang masasabi ko, Inang Lenlen. Mahiya ka po. Mahiya ka po. Kung lang naman, kung sapul ka dyan sa mismong sinabi mo. Pero kung hindi po, ay di pasensya. Okay? Sa bagay, kilala niya naman siguro ang Diyos, alam naman po niya lahat mga nangyayari kung ano sinasabi natin at kung ano ang nakikita ng Diyos sa mga nangyayari. Alam niya lahat. Basta kami, magtatanong lang, para saan yon? Bawal ang bribes, SOPs, at kickbacks, pero pwede ang 500 million. Ganun ba yun? Nako, yan na nga ba sinasabi ko, mga kababayan. Okay na Inang Lenlen, mapayapa na po ang pangalan ninyo. Hindi na po kayo pinag-uusapan, kinakantsawan ng mga kababayan natin dahil nakalimutan na ho kayo. Okay na tahimik na Ayan ka na naman, nagparamdam ka na naman. Titirahin ka na naman yan, Inang Lenlen. Minsan ka na nga lang, lumabas sa eksena, may sira pa. Okay. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.